Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa kanyang pagpapala na pinagkalooban niya tayo muli ng kanyang mga salita ng panahon upang pag-aralan ito. In Heavenly Places pa rin po na libro, it's March 2, entitled Whom God Accept. Sa atong key text, sa Isaiah 66 verse 2, To this man will I look, even to him that is poor and of a contrite spirit, and that trembleth at my word. Mga kapatid, sino ba ang tinatanggap ni Kristo? O sino ba ang katanggap-tanggap sa mata ng Diyos? Kapag ang isang tao ay tumingin kay Kristo, na may mapagpakumbabang puso, na inaangkin ang kasalanan, sinusumamo ang kanyang buhay, pinagkaloob ang kanyang sarili, hindi po ito itataboy ng Panginoon. Lahat ng lumalapit sa Kanya ay kikilos ang Diyos sa kanila at bibigyan sila ng panibagong pag-asa. Those who search for worldly distinction and glory make a sad mistake. It is the one who denies self, giving to others the preference, who will sit nearest to Christ on His throne. So kapag tayo ay nagsasaliksik sa mga bagay dito sa mundo at nagbibigay kapurihan sa ating sarili, ay napakamalaking kamalian po ito na ating napili. Ngunit kapag tayo ay dininay natin ang ating sarili at nagbigay ng kapurihan sa ating Panginoon at kumilos at gumawa tayo para sa ating kapwa at para sa ating Diyos, ang Panginoon ay uupo sa sa luklukan ng ating puso na mas lalapit tayo sa Kanya at mas lalapit si Kristo sa atin sa Kanyang trono. He who reads the heart sees the true merit possessed by His lowly self-sacrificing disciples, and because they are worthy, He places them in positions of distinction, though they do not realize their worthiness and do not seek to honor. So kapag tayo ay sinasaliksik natin ang ating mga puso at inaangkin natin ang ating mga kasalanan na wala po tayong magagawa, tanging si Kristo lamang ating pag-asa, meron tayong self-sacrificing, tayo ay katanggap-tanggap sa Panginoon sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. At mare-realize din natin na tayo ay napaka mahina na kinakailangan natin ng tagapagligtas. God places no value on outward display or boasting. Many who in this life are look upon the superior to others will one day see that God values men according to their compassion and self-denial. Ang Panginoon ay hindi siya nagbibigay ng value, hindi siya nagbibigay ng karangalan doon sa mga taong nagmamataas sa kanilang mga sarili. Marami ngayon sa ating buhay, maraming mga tao ngayong tumitingin sa kanilang sarili na kung saan sila ay superior to others. Ngunit ang binibigyan ng Panginoon ng value ay yung may mapagpakumbabang puso. Kung tayo po ay may matigas na puso, ihingi po natin sa Panginoon na bigyan niya tayo ng pusong laman, pusong mapagpakumbaba, upang makalakad tayo sa bagong buhay na kasama ng Panginoon. Those who follow the example of Him, who went about doing good, who help and bless their fellow men, trying always to lift them up, are in God's sight infinitely higher than the selfish ones who exalt themselves. Kapag tayo ay susunod sa ating great example si Christ, tayo ay gagawa ng mga kabutihan, bunga ng ating pananampalataya, na tayo gumagawa ng kabutihan sa ating kapwa, at tutulungan ng mga tao at i-bless din ang sila. At sinusubukan natin na i-lift up ang Diyos sa ating buhay, na maipakilala sa kanila, maipakilala sa mga tao ang Diyos sa atin. O Diyos natin mga kapatid, na mawawala ang ating mapagpakunwari, mawawala po ang ating sarili, mamamatay po ito kapag si Kristo ang nananahan na sa ating mga puso. God does not accept men because of their capabilities, but because they seek His face, desiring His help. God sees not as man sees. He judges not from appearance. He searches the heart and judge righteously. So ang Panginoon ay tapat siya. Nakikita niya ang ating mga puso at hinahatulan niya ng perfect ang ating buhay. At nakikita ng Diyos ang hindi nakikita ng tao. Ang tao naghahatol sa panlabas na anyo, ngunit ang Diyos ay hinahatulan niya ang puso. Na kapag tayo lalapit sa Kanya, bibigyan niya tayo ng pusong mapagpakumbaba. At kapag tayo ay hahanapin din siya ng may mapagpakumbabang puso, tayo ay makakatagpo sa Kanya at bibigyan niya tayo ng karangalan
at katagumpay. To this man will I look, he declares, even to him that is poor and of a contrite spirit, and trembleth at my word, he accepts and communes with his lowly, unpretentious followers, for in them he sees the most precious material, which will stand the test of storm and tempest, heat and pressure. Kapag tayo ay titingin ni Kristo, nagsasabi dito, na kahit tayo mahirap, at may mapagpakumbabang espiritu, na nanginginig ng mga salita, tinatanggap po ito ng Panginoon. Kaya kinakailangan na lagi tayong makipag-ugnayan sa Panginoon na may mapagpakumbaba. Bilang mga tagasunod niya, kinakailangan din nating maibahagi sa iba ang mga pagpapala na ating natanggap. At makakatayo po tayo sa pagsubok o bagyo ng pagsubok at mga tukso. Dahil binibigyan niya po tayo ng karangalan at kapangyarihan upang mapanagumpayan ito. Our object in working for the Master should be that His name may be glorified in the conversion of sinners. Those who labor to gain applause are not approved of God. So ang ating mga gawain ay kinakailangan magbigay kaluwalhatian sa ating tagapagligtas, sa ating Panginoon, sa mga salita o sa ating mga sinasabi sa ating kapwa. Nagbibigay nawa ito ng kabutihan o kaluwalhatian sa Kanya. At kapag tayo ay gumagawa na may katapatan, na may masinsinan at mapagpakumbabang puso para sa Panginoon, kinakailangan na, o ito yung katanggap-tanggap. Ngunit kapag tayo ay gumagawa sa ating mga sarili lamang na walang pananampalataya, ito po ay hindi aprobado sa Diyos. Humble workers who do not trust in their great gifts, but who work in simplicity, trusting always in God, will share in the joy of the Savior. Their persevering prayers will bring souls to the cross. Heavenly angels will respond to their self-sacrificing efforts. Kapag pala tayo ay mapagkumbabang lalapit sa Panginoon at gagawa ng mga bagay na nagbibigay kaluwalhatian sa Kanya, at hindi tayo nagnanalig sa mga bigay ng Diyos sa atin, kundi lagi tayong nakakonektado sa Panginoon na kahit nakakatanggap tayo nito, magbibigay po tayo ng kapurihan sa Kanyang banal na pangalan, makakatanggap po tayo ng kagalakan na nagmumula sa ating tagapagligtas, at maibabahagi natin at maihahatid natin ang mga tao mula sa kasalanan tungo sa buhay. Tungo sa cross ng Kalbaryo ng Panginoon upang maipakita din sa mga tao ang tagapagligtas. At kapag sila'y tumingin sa ating tagapagligtas, makikita nila ang kanilang mga sarili na sila ay marumi. At ang Panginoon lamang ang tanging makakapaglinis sa lahat ng ating mga kasalanan. At ang mga anghel sa langit ay magre-respond sila sa ating mga self-sacrificing effort. Ito yung required sa atin. Kinakailangan may pagtitiis tayo, may sakripisyo tayong nagaganap sa ating buhay. Dahil hindi masasayang ang ating mga sakripisyo kung tayo ay gagawa para sa Kanya, para sa ating Panginoong Jesus. These workers are trees of the Lord's planting. In a peculiar sense, they bear fruit equal to the fruit borne by the apostles. A rich reward awaits them in the future life. So itong mga manggagawa na tapat, na may mapagpakumbabang puso, ito po yung mga tao, o ito po yung mga tanim na inalagaan ni Kristo, na Kanyang itinanim, mga pinili mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan, at pinagkalooban ng mayaman o gantimpala. At kapag tayo ay nagpapatuloy, konektado sa Kanya, bibigyan niya tayo ng kayamanan na regalo sa darating na in future life. Ngayon, pinagkalooban niya tayo in our probationary time. Gamitin po natin ito upang makaimbak tayo ng mga bagay sa langit. Sa ating pag-aaral sa umagang ito, nawa ay ating maintindihan ng lubusan na kapag tayo ay may mapagpakumbabang puso, hindi po tayo itatakwil ng ating Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay katanggap-tanggap sa Kanya. Kaya gumawa po tayo, gawin po natin ano po yung magagawa natin na nakaatang sa ating mga kamay. Gamitin po natin upang magbigay kaluwalhatian sa Kanya. At sa lahat ng ating mga gawain, sa Kanya lamang tayo nakasentro, sa Kanya lamang tayo tumitig. Kung ano man ang lumalabas sa ating mga bibig, maging aware po tayo dito. Ipanalangin po natin dahil bawat hininga natin is a prayer. We need to pray more fully, less talk, more in meditation, more in prayer,
pagkakaloob niya sa atin ang pagpapala na walang hanggan. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig and God bless us all.